Baliw! Napatigil siya sa pag-iyak at sa pagkausap sa sarili ng umalingaw sa loob ng banyo ang pamilyar na boses na iyon. May nanlalaking mga mata siyang napaangat ang paningin kasabay ng pagwawala ng kanyang puso. Nagtama ang paningin nila ni Audrey at ganoon na lang niya nahugot ang kanyang hininga sa pagkagulat. Nakasuot ito ng pinkish na gown, nakaayos sa pagkakakulot ang buhok, at nakasuot din ng manipis na kolorete sa mukha. Subalit ang malaanghel nitong itsura ngayon ay hindi nababagayan sa malademonyong ngisi na nakaguhit sa labi nito. Audrey? Kaagad na nanginig ang katawan niya sa takot. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba patay ka na? Patay ka na! Napatawa ito sa sinabi niya. Sino nagsabi? Ilusyon mo? Kung sa bagay, ganyan naman talaga magiging epekto sa utak mo ng droga. Hindi na ako magtataka. What? Mas bumigat ang mga naging paghinga niya. Nanlalambot man ang mga tuhod ay pinilit niyang itayo ang sarili upang harapin si Audrey. Ano sinasabi mo? Sinasabi ko lang naman na dinodroga ka ng asawa ko. May inosente pa itong ngiti sa labi na akala mo'y nakakatuwa ang sinabi niya. Mukhang litong-lito ka pa rin at naguguluhan sa nangyayari kaya ipapaliwanag ko na. My husband has been dragging you ever since he brought you to our mansion. Ang epekto lang naman ay hihina ang kakayahan ng utak mo na pumroseso ng mga bagay. Magkakaroon ka ng mga hallucinations at unti-unti rin yung pinapahina ang katawan mo. In short, binabalo ka. Gets? Muli siya nanghihina na napahawak sa kalapit na lababo upang suportahan ang sarili niya. Ilang beses siyang umiling-iling, hindi naniniwala sa sinasabi ngayon ni Audrey. Hindi na to yung mga sinasabi mo. Mahal ako ni Zach. Hindi niya magagawa sa akin yon. Nabaril ka nga Drogahin pa kaya? Natatawa at napapailing pantugon nito sa kanya. Nasa utak mo lang yan sinasabi mong mahal ka ng asawa ko. Ngayon, wala ka na ring pinagkaiba kay Marian. Hindi pa ganito mo rin siya binalo ng husto at magamit dyan sa mga maiitim mong plano? Ilang beses siyang napakurap-kurap. Muli siyang napasabunot sa kanyang buhok. Hindi pa rin kayang tanggapin sa sarili ang mga salitang naririnig ngayon. How dare you say all of this? Sa kabila ng mga luha ay tinaliman niya ang pagkakatitig kay Audrey. Siguro ikaw may pakana ng lahat ng to, no? You let Danilo rape me. This is all on you. Oo. Bulalas sa pag-amin ni Audrey. Ako nga nagplano. Ano ngayon ang pakiramdam, Raquel? Did you get the deja vu of what just happened? Hindi ba't pareho lang din to ng ginawa mo noon kay Zach? You drag him and let Marian climb into his bed. Napakawalang hiya mo para ipakita pa yun mismo sa harapan ko. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat na makita ang galit na mukha ni Audrey. This is the first time she sees her getting mad. This is the first time she felt weak because she was frightened by what she said. Alam mo ang nangyari? Napaatras siya. Paano? Matagal ko nang alam ang lahat, Raquel. Matagal na ring alam ni Zach. Tiimbagang na lumapit sa kanya si Audrey. This is the time when you have to pay back everything you've cost us. Audrey! Isang malakas na sampal ang humambalo sa pisngi niya. Para yan sa pang-aahas mo sa asawa ko. Bago pa siya makabawi ay panibagong malutong na sampal ang bumalatay sa kabila niyang pisngi. At ito naman, para to sa lahat ng pasakit ay binigay mo sa akin, sa kamay ni Landers. Mabilis na umikot ang paningin niya nang hilahin ni Audrey ang buhok niya at pagsasabunutan iyon ng paulit-ulit. Stop! Sinubukan niyang gumanti subalit masyadong malakas si Audrey kumpara sa kanya. Halos tanggalin siya nito ng anit bago siya paliparin at ihambalos ang katawan niya sa pader. Puno ng panghihina siyang lumupaypay sa malamig na tiles ng banyo. Ganoon na lang ang paghagulhol niya sa pwesto. Akala ko sa mga palabas lang nangyayari to. Pero masarap pala talaga sa pakiramdamang kumulpi ng ahas at ipokulit ang babae. How? She choked in her words while still crying.
How can you do this to me? Oh goodness, Raquel. I am not the good person you think I am. Oo, inosente ako. But that doesn't make me a kind person who forgives the devil after attempting to kill me multiple times. I am a bitch to a bitch, and I can be as devilish as you. Pinagkatiwalaan kita, at hindi kailanman pinag-isipan ng masama. Pero anong ginanti mo sa akin, ha? Anong ginawa ko sa'yo para pahirapan mo ko ng husto? Kulang pa lahat ang nararanasan mo ngayon sa naranasan namin ni Zack. Dahil sa kagagawan mo. No. Lintik lang ang walang ganti. Hindi ko iti-thank you na lang lahat ng ginawa mo. Hindi ako santo para mapatawad ka at kalimutan na lang ang lahat. Nanilisik sa galit ang mga mata ni Audrey. Puno ng hinanakit ang bawat bitaw ng mga salita. Attempting to kill me only made me realize how you deserve this kind of cruelness as well. You deserve all the karma that is coming for you. And the world should witness all of those consequences. Anong ibig mo sabihin? Anong sinasabi mo? Kinutuban na siya sa huling salitang binitawan ni Audrey. Ngumisi pa ito ng nakakaloko. Bibigyan ka namin ng asawa ko ng ilang minuto para damhin ang kahihiyan. Kaya ano pang hinihintay? Napaawang ang labi niya, ganoon na lang ang paghahabol ng hininga. What did you do? Nagmamadali siyang lumabas ng banyo para lisanin ang lugar dala ng takot sa sinabi ni Audrey. Ang labis niyang kinakaayawan ay ang kahihiyan sa publiko. She values her name more than anything else. She values her reputation and dignity as part of the De Silva. Losing that will only make her lose her mind. Subalit sa pag-alis sa banyo ay hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nakasuot lamang siya ng bathrobe. Ang damit niya ay naiwan sa kanyang kwarto kung nasan si Danilo at ayaw na niyang bumalik doon. This is a nightmare. Gusto na niyang umuwi at tumakbo sa mama niya ngayon para magsumbong. Oh my God! That's really true. That is literally Raquel. The video happened just now. Naniga siya sa kinatatayuan ng makasalubong ang grupo ng mga babae. She recognized them. And they all came from a family of honor. They are her friends in a upper class. Oh my gosh! I can't believe my eyes. This is so shocking. Ngunit nilabas nito ang cellphone upang i-flash ang camera sa kanya. This is so kind of low. No! Delete it! Agad siyang nawala sa katinuan at sinugod ang mga babaeng kumuha ng litrato sa kanya ngayon. Sa takot ng mga babae ay nagtilian sila at nagsipagtakbuhan na agad naman din niyang hinabol. But that is her huge mistake. Hindi siya nag-iisip. She just exposed herself in front of the crowd. Ang mga tao ay nakatingin na sa kanya na may nanlalaking mga mata at nakaawang na mga labi. Gulat na gulat ang lahat nang makitang itsura ng isang Raquel De Silva sa ganitong okasyon. She's only wearing a bathrobe without anything else, not even slippers. Her hair and makeup are chaotic, like she just went crazy. Sa sandaling iyon ay para bang gusto na lang niyang saksakin ng sarili. Gusto niyang takasan ng lahat subalit nanigas na siya sa kinatatayuan at hindi makagalaw. Nagsipag-ingayan ng mga tao ngunit ang boses ni Zack ang nangibabaw. Get her out of here! Anito sa mga gwardya. Natutulala siya at nawawala sa sariling nagpatangay sa mga lalaki hanggang sa ipasok siya sa loob ng sasakyan. Kasunod nito'y tinakpan ng piring ang mga mata niya. Naramdaman niya ang pagkaposa sa kanyang mga kamay bago tuluyan sinakop ng dilim ang kanyang paligid. Noon, pinag-isipan ko ito ng mabuti. Kung mapapatawad ko ba si Raquel sa mga kasalanan na ginawa niya sa amin kung hihingi siya ng kapatawaran o hindi. Magagawa ko kaya siyang hayaan na lang. Mabulok sa bilangguan at ituring yung hustisya sa kabila ng lahat ng ginawa niya. Dahil alam ko sa sarili kong malambot ang puso ko, mabilis maimpluwensyahan, mabilis masuyo, at mabilis magbago. Sa tingin ko nga kaya ko mapatawad si Raquel balang araw. Subalit nung harap-harapan kong makabunong kamatayan, ay natawa na lang ako sa sarili ko. Noon nag-aagaw buhay na ako at nakakakita ng liwanag sa dilim. Gusto kong insultuhin ang sarili ko sa isipin, kaya kong mapatawad ang hayop na babae niya. Ilang beses niyang pinagtangkaan ang buhay ko. Kung sana nga'y hanggang sa kamatayan ko lang, nagtatapos ang lahat ng problema Pero hindi. Maiiwan ko mag-isa ang anak at asawa ko. Paano nilang sila kapag nawala ako? Magiging maayos kaya sila?
Magiging pamilya pa rin kaya sila? Ano na lang mangyayari kung talagang maiwan ko sila dito sa lupa? Will Zack marry someone else? Or will he kill himself? Will Dazelle grow to be a miserable man after all that? Sunod-sunod na mga katanungan ang bumabalot sa akin sa matagal na pagkahimlay sa kama na yun. Ilang beses ko rin tinanong ang Diyos kung nararapat ba na mangyari ang lahat ng ito sa amin. Nararapat ba na kahit wala kaming masamang ginagawang pamilya ay magkawatak dahil lang sa kawalang hiya ng iba? Dahil hindi masusolusyonan ng pagkamatay ko ang lahat-lahat sa mga nangyari noon. Kailangan managot ng mga taong sangkot sa gulo. Hindi ako pumapayag na basta nalang mabura ang pangalan ko sa listahan na gustong ipatumba ni Raquel. At oo, wala pang 1 linggo sa ospital ay nagawa kong makaligtas sa bingit ng kamatayan. Sa 1 linggo na yon ay nadatnan ko na kaagad kung gaano kamiserable si Zack. Sa maikling panahon ay malaki na agad ang ibinagsak ng katawan niya. Paano na lang kaya talaga kung hindi pa ako gumising? Nasaksihan ko kung paano niya ako iyakan na para bang anumang oras ay mawawala ako sa piling niya. Noon ko lang nailarawan ang sinabi ni Panying sa akin na halos magpakamatay siya nung iniwan ko siya para sumama sa ibang lalaki. Zack truly loved me with all of his heart. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para mahalin niya ako ng ganong kalalim. Pero ngayon ay sigurado na akong lahat-lahat ay gagawin ko para bigyan siya ng dahilan na mahalin ako ng ganon. What happened to me gave me strength to carry on a plan against Raquel. Nagpalit kami ng mga ideya at diskusyon ni Zack laban kina Raquel at Landers. This is the first time my morals were set aside, and I don't even care about them now. They play dirty, so why can't I? Muli na namang umingay sa media ang De Silva family sa naturang insidente ng paglabas umano ng isang sensitibo at malaswang video ng anak ng businesswoman na si Elizabeth De Silva, na si Raquel De Silva. Ang pinangyarihan ng insidente ay mismo pa sa ginaganap na business event ng Isabella Green Holdings. Ito ay live na pinapalabas sa kanilang social media page na libo-libong katao ang nakapanood. Kahit pa ni turnover ng video, marami naman nakarecord dito at patuloy pa rin ipinapakalat sa internet. Alam ang lahat sa ulat ni Cas Domingo. Raquel gets what she deserves. Matapos ang sagutan namin sa hotel ay hindi ko na inalam pa ang balak gawin sa kanya ni Zack. Kahit pa alam ko na sa sarili ko ang mangyayari sa kanya sa huli. Pansin ko rin na malaki talagang binago ng droga kay Raquel. Dahil hindi natuwid ang pag-iisip niya at naging duwag na siya na hindi ko pa noon nakita sa kanya. Nakilala ko siya bilang matapang at makapalang mukha na babae. Nakakatawa lang isipin na taglay na niya ngayon ang katangian ng mga babae na pinaka-inaayawan niya. Pinatay ko ang telebisyon pagkatapos marinig ang kanina pang inaabangan sa balita ngayong gabi. Puno ng pagkatuwa ang nagtungo sa dining room kung saan naghihintay na sina Zack at Dazelle sa hapagkainan. Wife, let's eat na before the soup gets cold. Anyaya sa akin ni Zack. May ngiti akong tumabi sa kinauupuan niya. Yes, ang sarap talaga sa pakiramdam na makapalit na rito sa mansyon at kumain kasama ka. May pigil ng ngiti niya kung sinandukan ng kanin at nilagyan ng mainit na sabaw ang mangkok ko. Yeah, I know. Pero mas masarap sa pakiramdam kapag sa kama na tayo magkasama. Mas lalong lumawak ang pagkakangiti ko. Napahalakhak at pinanggigigilan ng ilong ko na pinisil. I want to sleep with Mama and Papa too. Matining na boses ni Dazelle ang umagaw sa pansin namin. Nakaupo siya sa tabi ni Zack. Kalat-kalat na kumakain na sa sarili niyang mga kamay. Oh no! Si Zack agad ang nakatugon. You have your own room. Sleep alone, son. Papa! Napanguso siya. But, I miss you. Oh, lumambot ang puso ko. Dahil sa mga nangyari ay kaming dalawa lang palagi ang magkasama ni Dazelle. Dahil nilalayo kami ni Zack sa kapahamakan ay napag-usapan na naming hindi muna kami magkikita habang isinasagawa niya ang plano na mag-isa. Sa mga panahong iyon ay ilang beses sinabi sa akin ni Dazelle na miss na niya ang papa niya, kahit papalagayan niya itong nakikita sa video call. But, napanguso rin si Zack. I also miss Mama. It's okay. Decision ko. Matulog na lang tayo na magkakatabi mamaya, okay? Yay!
Nagsusumama ang mukha na bumaling sa akin si Zack. Pero, di ba, hindi ko maiwasang mapatawa. Oo, masosolo mo pa rin ako pag tulog na siya. Oh, mabilis na nagliwanag ang mukha niya. Alright then, let's hurry up and eat. And they lived happily ever after. The end. Nakahinga ng maluwag si Zack nang sa wakas ay natapos niya ang pagbabasa ng pangatlong fairy tale story. Sinilip niya ang mukha ni Dazel at mas nakahinga pa siya ng maluwag nang sa wakas ay nakatulog na rin ito. Madugong pakikibaka ang patulugin ng anak nila. May nananabik siya mangiti na bumaling kay Audrey sa tabi nito. Ngunit unti-unti ring nawala ang ngiti niya nang makitang pati ito ay natutulog na. They plan to make love tonight. Kanina pa niyang tinitiis na hindi ito hawakan dahil pareho silang nabisi kay Dazel. It's so unfair that she's peacefully sleeping now. Audrey. Tinawag niya ang asawa at kinalabit pa ito. Hey. Nang hindi ito magmulat ng mga mata ay umalis siya sa tabi ni Dazel sa kama at tinawid ang kabilang side ng kama. Nahiga siya sa likuran ni Audrey at saka ito patagilid na niyakap. Wife, don't be like this. Wake up, please. He slightly kissed her smooth shoulder, going to her neck. You promise. Ang tagal niyang hindi nakasama ang asawa dahil sa mga nangyari. Matagal siyang nagtiis at naghintay. Ngayong nasa maayos sa sila ay ganoon na lang ang pangungulila niya. Gusto na niya itong sunggaban ngayon pa lang. Mas niyakap niya manipis na bewang nito na mahigpit, puno ng matinding pagnanasa. Audrey. Pinaulanan niya ng mga halik sa pisngi, noo, labi at leeg ng paulit-ulit. Inaantok na unti-unti itong napamulat ng mga mata. Anong ginagawa mo, mahal? May pagtataka at antok pa rin siya nitong tinignan. Bakit? Ganun na lang ang pagbusamot niya. We've talked about this. Bakit ka agad natulog? Ha? Nakatulog pala ako? Napatingin ito kay Dazel na payapa nang natutulog. Obviously, tinulugan mo na ako. Ang sarap kasing pakinggan ng boses mo magkwento eh. Nakatulog tuloy ako. Napatawa itong napaunat. Bukas na lang siguro tayo mag-sex. Nawala na rin ako sa mood eh. Good night. Akmang pipikit ulit si Audrey nang hilahin niya ang kamay nito at ilagay iyon sa pagkakalalaki niya. Para itong natuklaw ng ahas na napaintag. Ay, ang tigas! Yes, and I can't handle this on my own. Mas lalo siyang napabusangot. Bakit ka ba naging horny dyan? Wala pa nga akong ginagawa. Bakit lang kita nakasuot ng ganyan? Nagkakaganito na ako, Audrey. Audrey is wearing a white, sexy pajama dress. It's tempting and it would be his loss if nothing happens tonight. Napalabi si Audrey. Paano yan? Antok na talaga ako eh. Pakunwari pa itong napahikab, nagtatago ang ngiti sa labi. Audrey naman. He frowned and pouted at the same time. Nilapatan niya ito ng mabilis ngunit malalim na halik sa labi bago binitawan. Hindi na napigilan ni Audrey ang mapatawa. Halika na sa guest room. Bago pa man sila makapasok ng buo sa kabilang kwarto, ay muling niyakap ni Zack si Audrey. Ibinalik ang kanyang mga labi sa asawa at isinandal ang katawan nito sa pader. He really yearns for her and yearns to get dirty with her. He cannot explain in his heart how much he misses her touch. Sinukbit ni Audrey ang dalawang braso sa leeg niya. Habang ang mga kamay naman niya ay nakapulupot na sa bewang ng asawa. Mahaba ang gabi. Hindi sila tumigil hanggat hindi sumisilip ang liwanag sa labas ng bintana. He exhausted his wife to the extent that she fell asleep before he came for the last time. Now that his yearning for her is fulfilled, of course, he didn't forget to take care of her tired body afterwards. He takes pleasure in wiping her body with a wet towel, making sure she didn't get uncomfortable or sticky when she woke up the next morning. Sa kanya ito muling binihisan at tinabihan sa pagtulog.